Andito tayo sa labas at medyo napakaganda na naman ng weather ngayon dito at alam mo naman chill-chill at habang nagchi-chill-chill tayo gusto ko naman i-share sa inyo ngayon yung pagjojowa. Ang mga tisay kasi talaga, ang mga tisay kasi talaga dahil syempre sa sobrang dami ng experience niya, body counts. Sila yung ang hinahanap nila sa isang lalaki yung kaya silang dalhin kasi sa dami ng experience niyan sasabihin ng iba, hindi ako papatulan niyan kasi Asian ako, hindi ako papatulan niyan kasi hindi ako gwapo, hindi ako mayaman, hindi totoo yan kasi ang mga tisay kasi talaga sila open minded din. Yung mga nababasa niyo na mga kung ano diyan hindi totoo yun. Pero ang reality kasi ganito yan kahit sinong babae pagka talagang yung nakikita niyo yung confidence ba? Yung may confidence ka talaga, yung approach mo na kasi yung mga nababasa niyo sa Google, nakikita niyo sa YouTube, how to approach, how to ganito, ganon. Totoo naman, maraming totoo doon, maraming tama doon. Ang hindi lang isinasama yung confidence. Kasi ganito yan, halimbawa, i-approach mo yung tisay, di ba? Alam mo naman, nakita mo yung Tony Canadian Rockets at saka marami ka talagang nabasa na totoo naman talaga Pero yung vibes mo at energy mo, hindi siya kasama sa nababasa mo. Iba yun yung naalam kasi ng babae, yung energy at vibes mo, kung sinungaling ka, pick up lines, bolero ka, o Mr. Nice Guys, nararamdaman nila yun sa kilos mo at salita. O ito ngayon, talagang naipakita mo na, okay ito yung natutunan ko sa Tony Canadian Rockets at saka mga nabasa ko at saka nag-practice ako. Medyo may confidence na ako na kayang satisfy ang tisay. Kasi mga tisay talaga, grabe talaga yan. Wild yan. Sa experience niyan, sa dami ng body counts niyan, yung hindi naman sasabihin sa'yo. Pero yan ang reality talaga Talagang, kasi pagka napunta ka sa mga bansang ganito at wala kang alam, gagawin ka lang ng mga tigabili ng pizza, yung parang ka lang, lalo Asian ka, mabait ka, Mr. Nice Guys, o magsha-shopping ako pagbabayarin, o order na kung I'm home babe, o order yan, order ka naman, gagamitin mo yung credit cards mo ng mga pizza, kung ano-ano, kasi Mr. Nice Guys ka. Pero para makuha mo yung respect nila, di nila gagawin sa iyo yan, kinakailangan ipakita mo sa kanila na hindi ka ganun ka-desperate na saka may reason para irerespeto ka. Yung ka-respeto ka, pangingilagan ka rin na hindi kayong Mr. Nice Guys na nakahiga, may katabi, ikaw tikabili ng pizza nila at beer. Mga ganon. Normal dito yan ang isang tisay, ang jowa niya, 5, pinagpapalit-palitan kayo. Pero hindi naman sasabihin, galit ka sa mga tisay or what. Experience lang. Yung sa sariling hindi naman lahat. Meron din siguro matitino, pero marami din matitino. Meron din. Pero lalo na yung mga bata pa. Nako kasi mga 23, 25, walang bahalak yan. Gusto niyan biyahe-biyahe, chill-chill. Yan, pagka nagkaedad na yan, mga 28, gusto nila magkaanak. Ngayon, yung mga yan, para irerespeto ka, kailangan ka respeto ka din. Halimbawa, paano ka irerespeto kahit sinong babae? Bukod sa kasi ang mga babae, hindi ka naman i-respeto yun dahil lawyer ka, doktor ka, may pinag-aralan ka I-satisfy mo talaga sa bed, yung intimacy, importante siya. Kapag ka marunong katagat na ibibigay mo yung nila, yung gusto nila, yung napapatirik mo yung mata nila, pag hinalikan mo yung talagang hinalikan mo mula ulo hanggang paa, buong katawan niya, talagang nararamdaman niya, yung hindi ka yung labas-pasok lang na 2 minutes tapos na, 3 minutes tapos na, o 4 minutes, o 2 second tapos na. Kailangan yung i-master mo talaga yung foreplay. Pag na-master mo na yung foreplay, kung paano ka humalik, paano mo yung mga dirty talk, importante siya. Mga ganun, kahit sinong babae, kahit na ibigay mo lahat sa kanya, i-shopping mo araw-araw yan pero kung pagdating naman ng gabi naghihilig ka wala kang kwenta. Hahanap yan ng maisasatisfy siya. So importante talaga yung yung maipiplease mo sila sa bed. Ngayon, ang dating kasi pagka nasa bed na, iba talaga yung hindi ka nagmamadali. Halimbawa, halikan mo mula sa
Yung mula ulo, sa leeg, sa tenga, pababa, sa dibdib. O pag sumisid ka, hindi mo kaagad kakainin. Yung medyo, lang muna, wag mo nang hubaran ng nagmamadali ka. Yung mga simpleng mga malilit na bagay na gano'n, importante siya kasi wag routine. I-blindfold mo, iposas mo, isampa mo sa, hindi lang sa isang lugar. Sa hagdan, sa kusina, medyo may pagkaraf ng kaunti. Depende. Depende sa sa sitwasyon. Pagka nag-init na, saka mo na pero ikaw ang maglilid. Hindi siya. Kung kunwari, nag-init na ng gusto, pinatalikod mo na. Pinatong mo sa lamesa. Patalikod. Iayaw niya dahil masakit. Di, paharap. Pero, ibig sabihin, ikaw talaga ang maglilid. Para kung ano yung mga fantasies niya, kung mga masasabi niya. Ito, gusto ko to. Ganun. Pero, huwag ka nagtatanong. Magtanong ka yung pagka yung tapos na. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa at napakagaling mo. Satisfied ka ba? Baka ganun. Kung ayaw niya, di siya na satisfied. 3 oras mo siyang pinasigo. Pag di siya na-satisfy, di ka na babalik. Bahala sa buhay mo. Kasi pag na-satisfy mo yan, nahanap-hanapin ka yan. Talagang hindi niya makakalimutan ang pangalan mo. At saka huwag kang desperate. Kung ayaw, di wag. Yan mga datingan. Yan lang naman. Basta lagi mong tatandaan, mag-practice ka talaga. Mahirap yung walang alam. Iba yung may alam. Para hanap-hanapin ka. Makakalimutan niya ang pangalan mo, hindi. Yan lang.